Muling kinabitan ng mechanical ventilator si Pope Francis para makahinga ng maayos. At live mula sa St. Peter's Square sa Vatican, nasa frontline ng balitang yan si Gretchen Ho. Gretchen, kumusta ba ngayon ang kondisyon ng ating Santo Papa? Julius, nasa ika-18 araw na ng pananatili sa ospital ni Pope Francis at naging madilim man ang gabi dahil sa panibagong hinaharap ng Santo Papa. Punong-puno ng pag-asa dito sa St. Peter's Square kung saan nagdadagsaan ang mga mananampalataya para sa Jubilee Year. Kahit tila isang tahanang walang ama, tuloy-tuloy pa rin ang pagtanggap sa mga deboto at tuloy-tuloy din ang pagdasal ng lahat para sa Padre de Pamilya. Sa latest bulletin, sinabi ng Vatican na nakaranas ng 2 acute respiratory failure ang Santo Papa kahapon ng umaga. Una riyan, ang endobronchial mucus o yung pamumuo at pagkapal ng plema sa baga. Kaya muling ibinalik sa ventilator si Pope Francis. Nakaranas din ang Santo Papa ng bronchospasm o labis na pagkahapo na para bang hinihika. Kaya isinailalim ulit siya sa 2 bronchoscopies o yung procedure para suriin ang daluyan ng hangin. Ayon sa mga doktor ni Pope Francis, ang mga respiratory episode ay resulta ng patuloy na paglaban ng katawan ng Santo Papa sa impeksyon. Sa kabila niyan, giniit ng Vatican na alerto at nakikipagtulungan sa mga doktor si Pope Francis para gumaling sa double pneumonia. Ayon pa sa source ng Vatican, normal ang blood test ni Pope. Pero hindi pa rin inaalis ang posibilidad na mas lumala ang kanyang sitwasyon. 18 araw nang nasa ospital ang Santo Papa, ang pinakamatagal para kay Pope Francis. At sa gitna ng hamon na yan, taimtim na dasal ang inaalay ng mga Katoliko para sa kanyang paggaling. Kagabi, sinamahan natin ang Filipino community dito sa Roma. Sabay-sabay kaming nagrosaryo at nanalangin sa tuluyang paggaling ni Pope Francis. Sa labas naman ng Gemelli Hospital, puro sulat, kandila at artworks na alay ng mga bata para kay Pope Francis. Ayon sa mga nakausap natin dito sa Roma, patunay ito ng pagiging malapit ng Santo Papa sa mga Katoliko, partikular sa mga kabataan. Julius, ngayong umaga sa 8 a.m. Medical Bulletin na balitaan natin na nakatulog naman ang Santo Papa at kasulukuyang nagpapahinga. Yun nga lang napansin natin na wala ang mga salitang peacefully at well na madalas na ginagamit para ikwento kung paano yung naging pagtulog ng Santo Papa. Bukas, simula na ng Kwaresma at hindi tulad nung nakaraan kung saan si Pope Francis ang mismong nagpapamisa tuwing Ash Wednesday, si Cardinal De Donatis muna ang hahalili para kay Pope Francis. Maraming salamat, Gretchen Ho. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.